Handa na ba ang inyong mga puso sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa katapatan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na liwanag ay madalas na nagmumula sa pinakamadilim na sulok. Sabi nila, ang tungkulin ng isang kasambahay ay ang maglingkod ng walang tanong. Pero, paano kung ang pananahimik ay katumbas ng pagiging kasabwat sa isang karumaldumal na kasalanan? Saan nagtatapos ang utang na loob at saan nagsisimula ang tawag ng konsensya? Isang impit na hikbi. Iyon ang gumising sa diwa ni Liwayway sa kalaliman ng gabi. Napabalikwas siya ng bangon mula sa kanyang maliit na higaan sa silid ng mga katulong. Nanindig ang kanyang mga balahibo. Saglit siyang hindi gumalaw, pinakiramdaman ang bawat tunog sa loob ng marangyang Hacienda del Sol. Ang maririnig lamang ay ang marahang ugong ng aircon at ang malayong tunog ng mga kuliglig sa hardin. Baka panaginip lang, pilit niyang kinumbinsi ang sarili. Baka dala lang ng pagod, ngunit habang nakaupo siya sa dilim, bumalik ang tunog. Mas mahina ngayon, halos isang bulong na lamang ng hangin, ngunit hindi maaaring ipagkamali ni Liwayway. Iyon ang yak ng isang bata. At hindi lang basta bata. Iyon ang yak ni Sinag. Biglang nanikip ang dibdib ni Liwayway. Imposible. Isang linggo nang wala sa hasyenda ang bata. Ipinadala sa probinsya para magbakasyon. Iyon ang sabi ng bago niyang amo, si Senyora Mahalina. Para makalanghap naman ng sariwang hangin ng bata, malayo sa alikabok ng syudad. Isang napakabuting ideya, sang-ayon naman ni Don Rafael, ang kanyang amo, ang ama ni Sinag. Kitang-kita sa mga mata ng Don ang labis na pagkahumaling sa bago nitong asawa. Sa hapagkainan kaninang umaga, para itong isang maamong tupa na sinusunod, ang bawat sabihin ni Mahalina, "Mi amor, tikman mo itong niluto kong adobo. Espesyal para sa'yo," malamig na sabi ni Mahalina habang nagsasandok ng pagkain sa plato ni Don Rafael. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw, ngunit para kay Liwayway, may anino sa likod ng liwanag na yon. Isang aninong hindi niya maintindihan. "Napakaswerte ko sa'yo, Mahalina. You fill this house with light again," sagot naman ni Don Rafael at hinaplos ang kamay ng asawa. Napayuko na lamang si Liwayway habang naglalagay ng tubig sa mga baso. Sa loob ng 10 taon niyang pagsisilbi sa mga Aguilar, ngayon lang niya naramdaman na hindi siya kabilang. Mula nang pumanaw ang unang asawa ni Don Rafael, si Senyora Elena, ang hasyenda ay binalot ng lungkot. At nang dumating si Mahalina, tila nga ito nagdala ng bagong kulay. Ngunit para kay Liwayway, ang kulay na yon ay hindi totoo. Parang isang magandang pintura na anumang oras ay maaaring matuklap. Pagkatapos ng almusal na yon, inutusan siya ni Mahalina na pumasok sa dating silid ni Sinag. Ang silid ay malinis at tahimik. Napakalamig ng katahimikan. Napadako ang tingin ni Liwayway sa ibabaw ng maliit na mesa. Nandoon pa ang turumpo, ang paboritong laruan ni Sinag na gawa sa kahoy. Hindi ito isinama ng bata. Imposibleng iwanan yon ni Sinag. Kahit saan siya magpunta, laging nasa bulsa niya iyon. Hinaplos ni Liwayway ang makinis na kahoy. Bigla, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa alaga. Liwayway. Napatalon siya sa gulat. Sa may pintuan, nakatayo si Mahalina, nakapamaywang, na wala na ang matamis na ngiti na ipinakita nito sa asawa kanina. Ang mga mata nito'y matalim at malamig. "Bakit narito ka pa? Ang utos ko ay linisin ang silid." "Pasensya na po, senyora. Tinitingnan ko lang po kung may naiwan pa ang senyorito." "Wala na siyang naiwan," madiin na sabi ni Mahalina. "At para hindi maalikabukan ang mga gamit niya, iligpit mo na ang lahat. Ilagay mo sa mga kahon at dalhin sa bodega. We need to clear this room para magkaroon ng sariwang simula ang bata pagbalik niya." May kung anong kumirot sa puso ni Liwayway.
Bakit kailangang iligpit ang lahat? Bakasyon lang naman, hindi ba? Ngunit sino ba siya para magtanong? Tumango na lamang siya. Masusunod po, senyora. Habang nagliligpit, bawat laruan, bawat damit, bawat libro ni Sinag ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay hindi lang gamit ang kanyang itinatago, kundi ang alaala ng isang batang puno ng buhay na bigla na lang naglaho. At ngayon, sa gitna ng gabi, ang iyak. Dahan-dahang bumangon si Liwayway. Tinanggal niya ang pagkakatrangka ng pinto ng kanyang silid at marahan itong binuksan. Sumilip siya sa mahaba at madilim na pasilyo. Tahimik. Nawala na ang iyak. Babalik na sana siya sa loob nang may isang mabilis na anino na tila dumaan sa dulo ng pasilyo, sa may bahagi kung saan nakasabit ang malaking larawan ng yumaong si Senyora Elena. Isang saglit lang iyon, ngunit sapat na para manlamig ang buong katawan ni Liwayway. Isinara niya muli ang pinto, nanginginig ang mga kamay. Hindi siya nagkakamali. May mali. May isang malaking mali sa loob ng Hacienda del Sol at ang iyak na narinig niya, iyon ay hindi isang panaginip. Iyon ay isang panawagan. Kinabukasan, sinubukan ni Liwayway na kumilos, na parang walang nangyari. Ngunit ang bawat yabag niya sa makintab na sahig ng hasyenda ay tila may kasamang kabog mula sa kanyang dibdib. Ang alaala ng impit na iyak at ang mabilis na anino sa pasilyo ay nakabakat sa kanyang isipan. Guni-guni mo lang yon, Liway? Bulong niya sa sarili habang nagpupunas ng mga muebles sa sala. Pagod ka lang. Ngunit habang pinupunasan niya ang isang mamahaling florera, nakita niya sa refleksyon nito ang pagdaan ni Senyora Mahalina sa likuran niya. Hindi ito lumingon, ngunit naramdaman ni Liwayway ang mga mata nito. O baka naman, imahinasyon na naman niya iyon? Sa kusina, habang naghahanda ng merienda, sinubukan niyang magbakasakali. Si Aling Minda, ang matagal ng kusinera ng mga Aguilar, ay naroon at naghihiwa ng mga gulay. Aling Minda, mahinang simula ni Liwayway. Naiisip ko lang po, kumusta na kaya si Senyorito Sinag sa probinsya? Biglang natigil sa paghihiwa si Aling Minda. Hindi ito tumingin kay Liwayway. Dahan-dahan nitong ipinagpatuloy ang ginagawa, ngunit mas mariin ang bawat hiwa. Huwag na nating pag-usapan yan, Liway. Halos pabulong na sagot nito. Trabaho na lang tayo. Baka may makarinig pa sa atin. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Liwayway. Maging si Aling Minda ay takot. Mayroon ngang dapat katakutan. Kinahapunan, inutusan siyang maglinis sa pasilyo ng mga katulong, ang mismong lugar kung saan niya narinig ang iyak. Habang nagmamap siya ng sahig, hindi niya maiwasang mapatingin sa dulo ng pasilyo, sa malaking larawan ni Senyora Elena, ang yumaong asawa ni Don Rafael. Ang ngiti sa larawan ay malumanay, ngunit ang mga mata nito ay tila may ipinahihiwatig na lungkot. Sa ilalim ng larawan, ang pader ay mukhang ordinaryo. Walang pinto, walang kahit anong marka. Nakatitig siya roon. Sinusubukang hanapin ang anumang kakaiba nang isang malambing na boses ang bumasag sa katahimikan mula mismo sa kanyang likuran. May hinahanap ka ba, Liwayway? Halos mabitawan ni Liwayway ang hawak na map. Nilingon niya si Senyora Mahalina na nakatayo roon nang walang kaingay-ingay. Nakangiti ito, ngunit ang mga mata nito ay hindi. Ang mga iyon ay matalim, mapanuri at puno ng lamig. Si Senyora, wala po. Tinitingnan ko lang po kung may alikabok pa sa pader. Pautal-utal niyang sagot at mabilis na yumuko para ipagpatuloy ang pagmamap. Mabuti naman at masipag ka, sabi ni Mahalina. Ang boses ay parang seda. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng pamamahay na ito, lalo na ang mga lugar na hindi laging nakikita. Ramdam ni Liwayway ang bigat ng bawat salita. Isang babala. Ang tensyon ay sumunod sa kanya hanggang sa hapunan.
Habang nag-aayos siya ng mga kubyerto sa mahabang mesa, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa paglalagay niya ng isang baso, dumulas ito sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig na lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagbasag. Napatigil ang lahat. Inaasahan ni Liwayway ang sigaw, ang galit. Ngunit iba ang nangyari. Dahan-dahang lumapit si Senyora Mahalina, hindi galit ang itsura, kundi puno ng pag-aalala. Pinulot nito ang isang malaking piraso ng bubog. "Naku, Liwayway, mag-ingat ka," sabi nito sa isang boses na naririnig ng lahat. "Ayos ka lang ba? Napapansin ko, nitong mga nakaraang araw tila palagi kang balisa at pagod. Baka kailangan mo nang magpahinga." Tumingin ito kay Don Rafael na nasa sala. "Don't you think so, mi amor? Liwayway seems so tired." Pagkatapos ay bumaling itong muli sa kakanya at sa isang tinig na para sa kanya lamang, idinugtong nito, "Mag-ingat ka, Liway. Baka kung ano-ano na ang nakikita o naririnig mo dahil sa pagod. Iyon na. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay isang patibong. Sinisiraan siya ni Mahalina. Ipinapalabas na siya ay nawawala sa sarili. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway sa kanyang higaan. Alam niyang pinagmamasdan siya. Alam niyang bawat kilos niya ay binabantayan. Ngunit higit sa takot, naroon ang isang bagay na mas malakas, ang katiyakan. At hindi siya nabigo. Sa muling pagtahimik ng hasyenda, narinig na naman niya ito. Ang iyak. Mas malinaw ngayon, isang iyak na puno ng takot at gutom. Ngunit may kasama na ito ngayon. Isang pamilyar na boses na bumubulong ng may bagsik. "Tumahimik ka! Naririnig ka nila. Gusto mo bang maparusahan ng husto?" Ang boses ni Mahalina. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot ni Liwayway. Napalitan iyon ng nag-aalab na galit at determinasyon. Bumangon siya, hindi na nag-ingat. Mabilis ngunit walang ingay siyang lumabas ng silid. Sinundan niya ang tunog. Palapit ng palapit sa dulo ng madilim na pasilyo. Palapit ng palapit sa larawan ni Senyora Elena. Doon, sa tapat ng pader sa ilalim ng larawan, pinakamalinaw ang tunog ng pag-iyak at ang galit ng mga bulong. Itinaas ni Liwayway ang kanyang nanginginig na kamay. Ididikit na sana niya ito sa malamig na pader. Umaasang may mararamdaman siyang kakaiba. Nang click! Isang matalas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Biglang nagliwanag ang buong pasilyo. Sinilaw siya ng ilaw mula sa mga bumbilya sa kisame. Napapikit siya. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Mahalina. Nakahalukip-kip ito. Hindi ito galit. Hindi ito gulat. Nakangiti ito. Isang nangiting malamig, mapanuri at puno ng tagumpay. Nahuli siya nito sa akto. Ang nangiti ni Mahalina ay parang isang matalim na patalim sa gitna ng maliwanag na pasilyo. Bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Liwayway ay nanigas. Ang hangin ay tila naubos mula sa kanyang mga baga. "Gagabi na po, senyora." Nauutal na, sabi ni Liwayway. Pilit na iniiwas ang tingin mula sa mga matang mapanuri ng amo. "Sinusuri ko lang po ang mga pinto. Baka po may naiwang hindi nakakandado." Ang pagsisinungaling ay garalgal at halatang halata. Kahit sa sarili niyang pandinig. Dahan-dahang naglakad si Mahalina palapit sa kanya. Ang tunog ng mga tsinelas nito sa sahig ang tanging maririnig. Huminto ito sa mismong tapat niya. Ang bango ng mamahalin nitong pabango ay tila nakakasakal. "Ang mga pinto," ulit ni Mahalina sa isang boses na malumanay, ngunit puno ng lason. "Talaga ba, Liwayway? Alam na alam mo na ang mga gwardya ang gumagawa niyan. Hindi mo yon trabaho." Itinaas ni Mahalina ang isang kamay at hinaplos ang pisngi ni Liwayway, isang kilos na kung sa iba ay tila nagpapakita ng pagmamahal. Ngunit para kay Liwayway, ito'y parang dampi ng yelo. "Huwag kang mag-alala,
Sa mga bagay na hindi mo dapat alalahanin, magtrabaho ka lang at iwasan mong magpagalagala sa mga lugar na hindi mo sakop. Hinawin nito ang daliri pababa sa leeg ni Liwayway. Mapanganib ang buong hasyenda sa gabi. Baka kung ano ang mangyari sa'yo. At ayaw ko naman yan. Binitawan siya ni Mahalina at tumalikod na ito. Bumalik ka na sa iyong silid at matulog kang mahimbing. Naiwan si Liwayway na nakatayo roon, nanginginig habang pinapanood ang amo na maglakad palayo. Ang babala ay malinaw. Hindi ito isang mungkahi. Ito ay isang utos na may kasamang pagbabanta. Hindi nakatulog si Liwayway ng gabing iyon. Nagpaikot-ikot siya sa kanyang higaan. Ang isipan ay naglalakbay sa pagitan ng takot at tungkulin. Ang mga salita ni Mahalina ay umuulit-ulit sa kanyang pandinig. Isang malamig na pangako ng kapahamakan. Ngunit mas malakas ang ugong ng yak ni Sinag. Ang iyak ng isang batang walang kalaban-laban na nakakulong sa kung saang madilim na lugar. Anong klase akong tao kung hahayaan ko ito? Tanong niya sa sarili. Ang mukha ng yumaong si Senyora Elena ay pumasok sa kanyang isip. Ang amo niyang napakabait na ipinagkatiwala sa kanya ang pag-aalaga kay Sinag. Nangako siya. Sa pagitan ng takot at konsensya, nanalo ang konsensya. Kinabukasan, pilit niyang pinanatiling normal ang kanyang mga kilos. Kahit na pakiramdam niya ay may dalawang matang laging nakabantay sa bawat galaw niya. Naglinis siya, nagluto, nagsilbi. Ngunit ang kanyang isip ay nasa dulo ng pasilyo ng mga katulong. Naghintay siya ng pagkakataon at dumating iyon nang utusan siya ni Aling Minda na kunin ang mga bagong labang kurtina mula sa bodega na nasa kabilang dulo ng pasilyong iyon. Habang naglalakad siya, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Bawat anino ay tila gumagalaw. Bawat ugong ng hangin ay tila isang babala. Huminto siya sa tapat ng larawan ni Senyora Elena. Nagkunwaring inaayos ang kanyang uniforme. Mabilis niyang inilibot ang kanyang mga mata. Walang tao. Yumuko siya, nagkunwaring may pinupulot sa sahig. Ang mga mata ay desperadong sinusuri ang bawat pulgada ng pader at sahig malapit sa larawan. At doon, sa ilalim ng isang maliit na mesang palamuti na nakatabi sa pader, sa isang sulok na halos natatakpan na ng anino, may isang bagay na kumislap dahil sa katamtamang liwanag mula sa bintana. Isang bagay na maliit at bilog, gawa sa kahoy. Dahan-dahan, iniabot niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Nang mahawakan niya ito, isang pamilyar na kinis at bigat ang kanyang naramdaman. Itinaas niya ito. Ang turumpo. Ang paboritong laruan ni Sinag. Ang puso ni Liwayway ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito panaginip. Totoo ang lahat. Ang bata ay hindi umalis. Ang bata ay narito lang. At ito ang katibayan. Mabilis niyang isinilid ang turumpo sa bulsa ng kanyang tapis. Ang bigat nito sa kanyang bulsa ay parang bigat ng isang malaking bato. Ang bigat ng katotohanan. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Kailangan niyang makahanap ng paraan para malaman kung ano ang nasa likod ng pader na yon. Itinaas niya ang kanyang paningin, hindi na sa pader, kundi sa mismong larawan ni Senyora Elena. Ang mga mata ng yumaong ginang sa pintura ay tila nakatitig sa kanya, puno ng pag-asa. Tulungan niyo po ako. Halos hindi marinig na bulong ni Liwayway. Habang tinititigan niya ang larawan, sinusuri ang bawat detalye nito. Isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang kwadro na gawa sa kahoy ay napapalibutan ng mga inukit na bulaklak. Ngunit sa kanang sulok sa ibaba, may isang bulaklak na tila naiiba sa lahat. Ang gitna nito ay hindi uka, kundi tila isang maliit na butas na pinasukan ng kapirasong kahoy. Isang detalye na napakaliit na kung hindi mo tititigan ay hindi mo mapapansin. Isang detalyeng hindi niya kailanman nakita noon.
Ang pagkakataon ay dumating na parang isang biglaang paghupa ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Tanghali, matapos ang pananghalian, inanunsyo ni Mahalina na sila ni Don Rafael ay may dadaluhang importanteng pagtitipon sa syudad. Maaring gabihin kami ng uwi, sabi ni Mahalina habang inaayos ang kanyang mamahaling damit. Tumingin ito sa mga katulong na nakahanay. Liwayway, siguraduhin mong plansado ang lahat ng mga bagong kurtina. Ikaw naman, Minda, ihanda mo ang isang magaan na hapunan para sa aming pagbalik. Habang nagbibigay siya ng mga utos, ang mga mata niya ay sandaling dumapo kay Liwayway, isang sulyap na malamig at puno ng kahulugan, isang paalala. Nagmamasid ako. Nang makaalis na ang makintab na itim na kotse, ang buong hasyenda ay tila nakahinga ng maluwag. Ngunit para kay Liwayway, ito na ang simula ng pinakakritikal na mga oras ng kanyang buhay. Ang turumpo sa kanyang bulsa ay tila bumibigat sa bawat segundo. Nagkunwari siyang abala. Kinuha niya ang mga gamit sa paglilinis at nagtungo sa pasilyo ng mga katulong. Ang puso niya ay dumadagundong sa loob ng kanyang dibdib. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Si Aling Minda ay nasa kusina. Ang ibang katulong ay nasa labahan. Nag-iisa siya. Dahan-dahan siyang lumapit sa larawan ni Senyora Elena. Bawat hakbang ay tila isang malaking pagsusugal. Ang katahimikan ng pasilyo ay nakakabingi. Pinapalakas lamang nito ang tunog ng sarili niyang paghinga. Huminto siya sa tapat ng larawan. Ang mga mata ng yumaong ginang ay tila nakatitig sa kanya. Naghihintay. Tumingin siyang muli sa paligid. Wala pa ring tao. Inilabas niya ang nanginginig na kamay at hinaplos ang kuwadro na gawa sa kahoy. Sinalat niya ang mga inukit na bulaklak hanggang sa marating niya ang kakaibang ukit sa kanang sulok sa ibaba. Ang maliit na piraso ng kahoy na nakasuksok sa gitna. Sinubukan niyang itulak. Walang nangyari. Sinubukan niyang hilahin. Matigas. Isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Paano kung nagkamali siya? Paano kung isa lang itong ordinaryong disenyo at pinaglalaruan lang siya ng kanyang isipan? Hindi. Ang turumpo. Ang yak. Hindi siya maaaring magkamali. Humugot siya ng malalim na hininga. Ipinikit ang mga mata. At sa huling pagkakataon, diniinan niya ang maliit na piraso ng kahoy. Click! Isang mahinang tunog, ngunit para kay Liwayway, ito'y kasing lakas ng isang kulog. Dahan-dahan at halos walang ingay, ang buong larawan, kasama ang mabigat na kwadro nito, ay umikot paloob na parang isang lihim na pinto. Ang unang pumasok sa kanyang mga sentido ay ang amoy. Isang amoy na hindi niya malilimutan kailanman. Ang amoy ng kulob, ng dumi at ng sakit. Sumunod ang dilim. Isang maliit at makipot na espasyo na halos walang liwanag na pumapasok. Nang masanay ang kanyang mga mata, halos masuka siya sa kanyang nakita. Sa pinakasulok ng maliit na silid, sa ibabaw ng isang maruming kutsyon na inilatag sa sahig, ay may isang maliit na figura na nakakulot na parang isang takot na hayop. Ang buhok nito ay magulo at mahaba. Ang mga damit nito ay marumi at ang katawan nito ay napakapayat. Bulong ni Liwayway ang boses ay basag. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang mukha nito ay marungis at may mga bakas ng tuyong luha. Ngunit ang mga mata nito ang dumurog sa puso ni Liwayway. Malalaki at walang buhay, puno ng takot. Nang makita siya nito, umurong ito lalo sa sulok. Dahan-dahang pumasok si Liwayway. Naalala niya ang tinapay at maliit na bote ng tubig na isinuksok niya sa kanyang bulsa kanina. Inilabas niya ito. Ako ito, si Yaya Liway. Mahina niyang sabi. Pilit na pinapakalma ang sarili para hindi matakot ang bata.
Huwag kang matakot. May dala akong pagkain. Inilapit niya ang tinapay at tubig. Sa una, tinitigan lang siya ni Sinag. Ngunit nang maamoy nito ang pagkain, isang kislap ang lumitaw sa mga mata nito. Sa isang mabilis na kilos, hinablot nito ang tinapay mula sa kanyang kamay at sinimulang kainin iyon ng buong pagkagutom. Binuksan ni Liwayway ang bote at tinulungan itong uminom. Habang pinapanood niya ang bata, ang awa sa kanyang puso ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Galit para kay Mahalina. Galit para sa kawalang malay ng isang batang pinagkaitan ng liwanag. Hinaplos niya ang buhok ni Sinag. "Huwag kang mag-alala," bulong niya. "Ilalabas kita rito. Pangako." Akmang magsasalita pa siya, nang isang pamilyar na tunog ang pumunit sa katahimikan mula sa labas. Ang tunog ng makina ng sasakyan na pumapasok sa driveway. Bumalik na sila. Napakaaga. Isang alon ng purong takot ang humampas kay Liwayway. Kailangan niyang umalis dito. Ngayon din, tumingin siya kay Sinag na ngayon ay nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ang iwanan siyang muli ay parang pagtataksil. Ngunit kung mahuhuli siya, mawawala ang lahat ng pag-asa. "Babalik ako, Sinag. Pangako, babalik ako." Mabilis niyang bulong. Hinalikan niya ito sa noo. Mabilis siyang lumabas sa sikretong silid. At dahan-dahan ngunit buong puwersang itinulak ang larawan pabalik sa dati nitong pwesto. Ang huling nakita niya ay ang mga mata ni Sinag bago muling lamunin ng dilim ang bata. Click! Nang maisara ang pinto, sumandal si Liwayway sa pader. Ang dibdib ay gumagalabog habang pinakikinggan ang papalapit na mga yabag ni Don Rafael at Mahalina sa entrada ng bahay. Ang imahe ni Sinag sa madilim na silid, payat, marumi, at takot ay isang apoy na nagliliyab sa puso ni Liwayway. Hindi na ito simpleng hinala. Isa na itong katotohanang kasing bigat ng buong hasyenda. Ang bawat minutong lumilipas ay isang minutong pagnanakaw sa buhay ng isang inosenteng bata. Kailangan niyang sabihin ito kay Don Rafael. Kailangan. Kinabukasan, hinanap niya ang pagkakataon. Nakita niya si Don Rafael na nag-iisang nagbabasa ng dyaryo sa aklatan. Ito na ang pagkakataon. Walang Mahalina sa paligid. Humugot siya ng malalim na hininga, pinatatag ang kanyang nanginginig na mga tuhod, at pumasok sa loob. "Senyor!" Panimula niya. Ang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Nag-angat ng tingin si Don Rafael, isang magiliw na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "O Liway, may kailangan ka ba?" Gusto ko po sanang may sabihin tungkol po kay..." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang matamis na boses ang pumutol sa ere, kasabay ng halimuyak ng bagong timplang kape. "Mi amor, dinalhan na kita ng paborito mong kape," sabi ni Mahalina, na bigla na lang sumulpot sa pintuan ng aklatan. May dalang isang eleganteng bandehado. Lumakad ito, papalapit ng may pambihirang kariktan. Ang bawat galaw ay kalkulado. "Oh, Liwayway, narito ka pala. May problema ba?" Ang tanong ay para kay Liwayway, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Don Rafael. Nag-aalok ng isang nangiting puno ng pagmamahal. Natigilan si Liwayway. Ang dila niya ay tila binuhulan. Paano niya sasabihin ang isang karumal-dumal na katotohanan sa harap mismo ng salarin? Wala po, senyora." Mabilis niyang sagot at yumuko. "Tatanungin ko lang po sana si Sir kung ano po ang gusto niyang ulam para sa hapunan." Tumawa ng mahina si Mahalina. "Huwag mo nang alalahanin yan. Ako na ang bahala sa lahat para sa aking asawa." Ibinigay nito ang tasa ng kape kay Don Rafael at bumaling kay Liwayway. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. "Sige na. Marami ka pang gagawin sa kusina, hindi ba?" Iyon ay isang utos, hindi isang mungkahi.
Walang nagawa si Liwayway kundi tumalikod at lisanin ang aklatan. Dala-dala ang bigat ng kanyang kabiguan. Ngunit ang pagkabigo ay mabilis na napalitan ng takot. Kinahaponan, habang nag-aagyo siya sa itaas na pasilyo, narinig niya ang boses ni na Don Rafael at Mahalina mula sa kanilang silid na bahagyang nakaawang ang pinto. "Rafael, nag-aalala ako," malungkot na sabi ni Mahalina. Ang boses nito ay puno ng sinseridad na halos makumbinsi na rin si Liwayway. "Nag-aalala saan, mi amor?" "Kay Liwayway, napapansin mo ba? Palagi siyang tulala, balisa. Minsan nakikita ko siyang nagsasalita mag-isa. Kaninang umaga, sa aklatan, tila may sasabihin siya sa'yo pero bigla na lang natulala. At ang pagbasag niya ng baso kagabi, baka masyado na siyang napapagod o baka may malalim siyang iniisip. Ayaw ko namang isipin, pero baka may problema siya sa pag-iisip." Narinig ni Liwayway ang pagbuntong hininga ni Don Rafael. "Matagal na siyang nagsisilbi sa atin, Mahalina. Matapat siya." "Alam ko, mahal. At iyon nga ang ikinababahala ko. Dahil matapat siya, ayaw kong mapabayaan ang kanyang kalusugan. Baka kailangan niya ng mahabang pahinga. Malayo dito." Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Liwayway na parang mga punyal. Hindi lang siya pinipigilan ni Mahalina. Sinasadya nitong sirain ang kanyang kredibilidad. Ginagawa siyang sinungaling at baliw sa paningin ni Don Rafael bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig. Sa kabila ng panganib, hindi niya kayang pabayaan si Sinag. Sa tuwing may pagkakataon, kapag si Mahalina ay naliligo o kaya'y abala sa hardin, tumatakas si Liwayway papunta sa pasilyo. Binubuksan niya ng bahagya ang sikretong pinto. Sapat lang para maiabot ang isang pirasong biskwit o isang maliit na pakete ng juice. Hindi siya nagsasalita. Tinitingnan lang niya ang mga mata ni Sinag, mga matang unti-unti nang nawawalan ng pag-asa. At sa bawat pag-abot niya ng pagkain, ang kanyang galit ay lalong tumitindi. Isang gabi, habang dumadaan siya sa sala, narinig niya si Mahalina na may kausap sa telepono. "Oo, tita," masayang sabi ni Mahalina. "Si Sinag? Nako, he's having the time of his life sa probinsya." Ang sabi ng lola niya, namumula na raw ang pisngi at tumataba. Sariwang hangin, masasarap na prutas. Iyon talaga ang kailangan niya. Masaya ako para sa bata. Halos mabitawan ni Liwayway ang dalang basahan. Ang kasinungalingan ay napakakinis, napakanatural. Para itong isang totoong ina na nagmamalasakit sa kanyang anak. Ngunit alam ni Liwayway ang katotohanan. Alam niyang habang nagsasalita si Mahalina, si Sinag ay nasa isang madilim at mabahong kulungan, nagugutom at natatakot. Hindi na niya kaya. Ang pagsabi ng harapan ay imposible. Ang pananahimik ay pagpatay. Mayroon na lang siyang isang pag-asa. Isang desperadong hakbang. Kinagabihan, matapos matiyak na ang lahat ay natutulog na. Kumuha si Liwayway ng isang kapirasong papel mula sa lumang kwaderno at isang maliit na ballpen. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanyang lampara sa mesa, sinimulan niyang isulat ang lahat. Hindi niya inilagay ang kanyang pangalan. Don Rafael, sulat niya, ang bawat letra ay puno ng panginginig. Ang anak ninyo ay nasa panganib. Hindi siya nasa probinsya. Nakakulong siya sa loob mismo ng inyong pamamahay. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, dahan-dahan siyang pumasok sa aklatan, ang opisina ni Don Rafael. Kailangan niyang mailagay ang sulat sa isang lugar na tiyak na makikita nito. Sa ilalim ng paborito nitong libro o sa loob ng drawer ng mesa nito, lumapit siya sa malaking mesa na gawa sa nara. Nanginginig niyang binuksan ang gitnang drawer. Akmang ipapasok na niya ang nakatuping sulat ng "Krieg!" Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto ng aklatan sa kanyang likuran. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan
Ang sulat ay nasa kanyang kamay pa, at ang drawer ay nakabukas pa. Ang pagbukas ng pinto ay dahan-dahan, ngunit ang tunog nito sa tenga ni Liwayway ay kasing lakas ng isang pagsabog. Nanigas siya. Ang nakatuping sulat ay tila nag-aapoy sa kanyang palad. Sa isang iglap, mabilis niya itong kinuyumos sa loob ng kanyang kamao at ipinasok sa bulsa ng kanyang tapis, kasabay ng pagsara sa drawer ng mesa. Ngunit huli na ang lahat. Si Mahalina ang pumasok. Nakatayo ito sa may pintuan, hindi gumagalaw. Isang nakakalokong nangiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Hindi ito mukhang galit. Mas masahol pa roon. Mukha itong aliw na aliw. Liwayway, sabi nito sa isang boses na parang pulot. Ngunit may nakatagong kamandag. Anong ginagawa mo sa opisina ng aking asawa? At sa kanyang personal na mga gamit? Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa noo ni Liwayway. Senyora, naglilinis lang po. May nakita po kasi akong alikabok sa ibabaw ng mesa. Ang palusot ay mahina. At alam nilang pareho iyon? Alikabok? Lumapit si Mahalina. Ang mga mata nito ay hindi bumibitiw sa kanya. Ang sipag mo naman. Masyado kang nag-aalala sa kalinisan ng pamamahay na ito. Huminto ito sa mismong tapat niya. Ang tingin ay bumaba sa bulsa ng kanyang tapis kung saan nakatago ang kinuyumos na sulat. O baka naman, may iba kang inaalala? Hindi nakasagot si Liwayway. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng tingin ni Mahalina. Binabasa ang lahat ng kanyang mga lihim at takot. Gusto ko ang katapatan, Liwayway. Patuloy ni Mahalina. Pero mas gusto ko ang katapatan na nasa tamang lugar. Intindihin mo lang ang sarili mong trabaho. Mas ligtas ka sa ganoong paraan. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at lumabas ng aklatan. Iniwan si Liwayway na nanginginig at gulong-gulo ang isipan. Nakita ba niya ang sulat? Alam na ba niya? Ang kawalan ng katiyakan ay mas masahol pa sa direktang komprontasyon. Kinabukasan, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa hasyenda. Si Mahalina ay nakakapanindig balahibong bait. Nginitian pa nga siya nito sa almusal. Naisip ni Liwayway na baka sa isang himala ay nakalusot siya. Ngunit ang himala ay hindi dumating. Sa halip, dumating ang bitag. Tanghali, habang ang lahat ay abala sa paghahanda ng pananghalian, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa silid ng mag-asawa. Sigaw ni Mahalina. Nag-unahan ang lahat paakyat. Naabutan nila si Mahalina sa harap ng kanyang tokador. Umiiyak. Ang mukha ay puno ng pagkataranta. Si Don Rafael ay nasa tabi nito. Sinusubukang pakalmahin ito. Anong nangyari, mi amor? Tanong ng Don. Ang brotse ko. Humihikbing sagot ni Mahalina. Ang brotse na may mga diamante. Ang regalo mo sa akin nung kaarawan ko. Nawawala. Ipinakita nito ang isang eleganteng kahon ng alahas na nakabukas at walang laman. Isang kaguluhan ang sumunod. Naghahanap ang lahat. Sa ilalim ng kama. Sa loob ng banyo. Sa bawat sulok ng malawak na silid. Ngunit walang brotse na lumitaw. Imposibleng mawala yan ng kusa, sabi ni Mahalina. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. May kumuha, may magnanakaw sa pamamahay na ito. Ang akusasyon ay binitawan sa hangin at lahat ng katulong ay nagkatinginan. Bawat isa ay may pagdududa sa kapwa. Hindi ako makapaniwala, sabi ni Don Rafael. Ang mukha ay nababalot ng pagkadismaya. Biglang pinunasan ni Mahalina ang kanyang mga luha. Tumingin ito sa mga katulong ng may awa. Ayokong magbintang. Mahina niyang sabi. Kilala ko kayo. Matatapat kayo. Ngunit, para malinis ang pangalan ng lahat. Para wala nang pagdudahan pa. Siguro ay kailangan nating tingnan ang mga silid ninyo. Pakiusap para sa kapayapaan ng isip ng lahat. Ang mungkahi ay tila makatwiran. Ngunit para kay Liwayway, ito ay parang isang hatol, isa-isang hinalughog
ng mga gwardya sa ilalim ng mapagmasid na tingin ni Mahalina ang bawat silid ng mga katulong. Binaligtad ang mga kutsyon. Binuksan ang maliliit na aparador. Ang tensyon sa pasilyo ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Ang silid ni Liwayway ang isa sa mga huli. Pumasok ang gwardya kasama si Aling Minda. Pumasok din si Mahalina. At sa huli, si Don Rafael na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha ay hindi maipinta. Napanood ni Liwayway sa isang parang bangungot na paggalaw ang paghalughog sa kanyang kakaunting ari-arian, ang kanyang mga damit, ang kanyang maliit na baul, ang kanyang lumang kwaderno. Wala naman dito, sabi ng gwardya. Nakahinga ng maluwag si Liwayway, ngunit wala pang isang segundo, sinabi ni Mahalina, "Teka, tingnan ninyo sa ilalim ng unan. Minsan, doon na isasuksok ang mga bagay-bagay." Lumapit si Aling Minda sa kama ni Liwayway. Dahan-dahan, nanginginig, itinaas nito ang manipis na unan. At doon, sa ilalim nito, kumikinang na parang bituin sa dilim, nakalatag ang nawawalang brotse na may mga diamante. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig sa silid. Natulala si Liwayway. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanya. Hindi akin yan, halos pabulong niyang sabi. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Isang patibong to. Tumingin siya kay Don Rafael, nagmamakaawa, naghihintay ng kahit kaunting pagdududa sa mga mata nito para sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay hindi galit. Mas masakit pa roon. Ang nakita niya ay isang malalim, nakakawasak na pagkadismaya. Dahan-dahang umiling si Don Rafael, ang boses ay puno ng pighati. Liwayway, sabi nito, ang bawat salita ay isang suntok sa kanyang sikmura. Pinagkatiwalaan kita. Isinara ni Don Rafael ang pinto ng kanyang aklatan at ang lahat ng ingay at kaguluhan mula sa pasilyo ay tila naiwan sa labas. Ngunit ang katahimikan sa loob ay mas nakakabingi. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Lumapit siya sa kanyang mesa at umupo sa malaking silyang yari sa katad. Dahan-dahan, ibinuka niya ang kanyang palad. Sa gitna nito, ang brotse na may mga diamante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Ang bawat kislap ay tila isang pangungutya. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay kaasinbigat ng pagkadurog ng kanyang tiwala. Si Liwayway, ang babaeng halos 2 dekada nang kasama ng kanyang pamilya. Ang nagsilbing yaya kay Sinag mula pa noong sanggol ito. Ang taong ipagkakatiwala niya ng kanyang buhay. Isang magnanakaw. Hindi niya matanggap. Sinapu niya ang kanyang noo. Pilit na inaalala ang mga taon ng tapat na pagsisilbi ni Liwayway. Hindi ito nagrereklamo. Laging nakangiti. Ang pagmamahal nito kay Sinag ay hindi matatawaran. Bakit? Bakit niya gagawin ito? Para sa isang pirasong alahas. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Nakita ng lahat. Ang brotse. Sa ilalim ng kanyang unan. Naalala niya ang mga sinabi ni Mahalina sa mga nagdaang linggo. Nag-aalala ako kay Liwayway. Palagi siyang balisa. Tila may malalim na iniisip. Noon, ipinagsawalang bahala lang niya iyon. Ngayon, ang mga salitang iyon ay bumabalik na parang mga multo. Bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Baka nga may problema si Liwayway. Isang problemang nagtulak sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi sukat akalain. Pumasok sa kanyang isipan ang alaala noong una niyang ibinigay ang brotse kay Mahalina. Kaarawan nito, ilang buwan lamang ang nakalipas, ang kasiyahan sa mga mata ng kanyang asawa ay parang araw na muling sumisikat sa buhay niyang matagal nang binalot ng dilim mula nang pumanaw si Elena. Si Mahalina ang nagligtas sa kanya. Hinila siya nito mula sa kumunoy ng kalungkutan. Ibinalik nito ang nangiti
sa kanyang mga labi. Ang musika sa loob ng hasyenda. Paano niya hahayaan na ang liwanag na yon ay dungisan ng isang ganito kapangit na insidente? Tok, tok, tok. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Mahalina. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Mi amor, ayos ka lang ba? Mahina nitong tanong. Alam kong nabigla ka. Ako rin. Hindi ko inaasahan ito mula sa kanya. Tumingin si Don Rafael sa kanyang asawa. Ang ganda nito ay hindi pa rin kumukupas kahit na may bakas ng lungkot sa mukha. Hindi ko maintindihan, Mahalina. Bakit niya gagawin yon? Umupo si Mahalina sa gilid ng mesa, malapit sa kanya. Hindi ko rin alam, mahal. Sabi nito, ang boses ay puno ng awa. Siguro ay may mabigat siyang pangangailangan. O siguro, tulad ng sinabi ko sa'yo, may pinagdadaanan siyang hindi natin alam. Naaawa ako sa kanya, Rafael. Totoo. Ang mga salita ni Mahalina, sa halip na magdulot ng pagdududa, ay lalo pang nagpatibay sa kanyang paniniwala. Ang kanyang asawa ay napakabuti. Kahit na ito ang biktima, awa pa rin ang nararamdaman nito para sa gumawa ng kasalanan. Anong dapat kong gawin? Tanong ni Don Rafael, halos pabulong, na para bang naghahanap ng gabay. Hinawakan ni Mahalina ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Ngunit, para sa kapayapaan ng pamamahay na ito, para sa seguridad nating lahat, hindi na siguro tama na manatili pa siya rito. May kirot na gumuhit sa puso ni Don Rafael. Ang paalisin si Liwayway ay parang pagputol sa isang bahagi ng kanyang nakaraan. Iniwan siya niyang mag-isa ni Mahalina sa aklatan. Naiwan siyang muli sa katahimikan, kasama ang kanyang naguguluhang isipan. Napatingin siya sa pader, sa malaking larawan ng kanyang yumaong asawa, si Elena. Ang mga mata nito sa pintura ay tila nakatitig sa kanya, puno ng isang tahimik na tanong. Pakiramdam niya ay binigo niya ito. Binigo niya ang alaala nito sa pagpapahintulot na magkaroon ng ganitong kaguluhan sa tahanang sabay nilang binuo. At binigo niya si Mahalina, ang babaeng muling nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang kanyang pananagutan ay ang protektahan ng kanyang pamilya, ang kanyang kasalukuyang pamilya. Kailangan niyang alisin ang anumang banta sa kapayapaan nito, gaano man ito kasakit. Ang kanyang kalituhan ay dahan-dahang napalitan ng isang malungkot na determinasyon. Itinikom niya ang kanyang palad, hawak ang malamig na brotse, tapos na ang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang telepono sa ibabaw ng kanyang mesa at pinindot ang numero para sa intercom. Mang Nestor, sabi niya sa hepe ng mga katulong. Ang boses ay mabigat at walang emosyon. Pumunta ka rito. Wala pang 1 minuto, pumasok na ang matandang katiwala. Sir? Hindi tumingin si Don Rafael. Nakatitig pa rin siya sa larawan ni Elena. Bigyan mo si Liwayway ng kaukulang sahod at isang malaking separation pay. Utos niya. Ang boses ay malamig at pinal. Gusto ko, sa pagsikat ng araw bukas, wala na siya sa hasyenda na ito. Pero sir, ayoko nang makita pa ang mukha niya. Ang silid ni Liwayway ay naging isa ng ngayong selda. Matapos ibigay ni Mang Nestor ang makapal na sobre ng pera na tinanggap niya ng may manhid na mga kamay, sinabihan siyang hindi na siya maaaring lumabas hanggang sa oras ng kanyang pag-alis kinabukasan. Isang gwardya ang itinayo sa labas ng kanyang pinto. Isang magnanakaw. Iyon na ang tingin sa kanya. Isang kasinungalingan na kasing bigat ng rehas na bakal. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa parehong lugar kung saan natagpuan ang brotse. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang malamig at hubad na kawalan ng pag-asa. Hindi ang pagkawala ng trabaho ang masakit. Hindi ang kasinungalingang ibinato sa kanya. Ang masakit ay sisinag. Anong mangyayari sa bata ngayong wala na siya para magbantay?
Ang kaisipang yon ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Paano kung Paano kung may gawing mas masama si Mahalina ngayong wala nang sagabal? Napahila mo siya sa kanyang mukha. Wala siyang magawa. Nakakulong. Walang kapangyarihan. Bigo siya. Bigo niyang tuparin ang pangako niya kay Senyora Elena. Bigo niyang protektahan si Sinag. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang mahinang kaluskos ang narinig niya mula sa pinto. Click! Ang tunog ng trangkang binubuksan mula sa labas at isinasarang muli. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo sa kanyang harapan. Ang anino ay humahaba. Dahil sa ilaw mula sa pasilyo, ay si Senyora Mahalina. Wala na ang mga pekeng luha. Wala na ang nag-aalalang ekspresyon. Ang nakatayo sa harap ni Liwayway ay ang tunay na Mahalina. Malamig, mapagmataas, at puno ng tagumpay. Kumusta ka sa bago mong kulungan? Tanong nito. Ang boses ay tuyo at walang emosyon. Lumapit ito at umupo sa nag-iisang silya sa silid na para bang isa itong reyna na bumibisita sa isang hamak na bilanggo. Hindi sumagot si Liwayway. Tinitigan lang niya ito. Ang galit at pagkasuklam ay nagsisimulang pumalit sa kanyang kawalan ng pag-asa. Alam mo, Liwayway, muntik na kitang hangaan, sabi ni Mahalina. Sinusuri ang kanyang mga kuko na bagong pinta. Matyaga ka, mapilit, ngunit kulang ka sa talino. Akala mo ba, sa isang sulat lang, mapapaniwala mo ang asawa ko? Isang lalaking bulag sa pag-ibig sa akin? Tumawa ito ng mahina, isang tunog na nakakakilabot. Ako ang nagbalik ng buhay sa kanya. Ako ang nagbigay sa kanya ng dahilan para bumangon tuwing umaga. At ikaw? Isa ka lang katulong, isang anino sa pader. Kanino sa tingin mo siya maniniwala? Hayop ka! Sa wakas ay lumabas ang mga salita sa bibig ni Liwayway. Garalgal at puno ng pait. Anong kasalanan sa'yo ng bata? Ang nangiti ay nawala sa mukha ni Mahalina. Napalitan iyon ng isang bagay na mas madilim. Isang latak ng inggit at galit na matagal nang kinikimkim. Kasalanan? Ulit nito, ang boses ay tumalas. Ang kasalanan niya ay ang pagiging buhay na alaala ng babaeng iyon. Ang kasalanan niya ay ang pagiging tagapagmana ng lahat ng ito. Lumaki ako sa isang ampunan, Liwayway. Natutulog ako sa sahig kasama ng 20 iba pang bata. Nag-aagawan kami sa bawat piraso ng tinapay, habang ang batang iyon, ipinanganak siyang isang prinsipe. Mayroon siyang lahat ng bagay na hindi ko kailanman naranasan. Tumayo ito at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit na silid. At ako? Lahat ng mayroon ako ngayon, pinaghirapan ko. Ginamit ko ang aking ganda, ang aking talino, ang aking determinasyon, at hindi ako papayag na isang paslit na may gintong kutsara sa bibig ang sisira sa lahat ng iyon. Humarap itong muli kay Liwayway. Gusto mong malaman ang totoo? Oo. Ako ang nagkulong sa kanya. At sa umpisa, iyon lang dapat. Isang pansamantalang solusyon hanggang sa makahanap ako ng paraan para ipadala siya sa isang malayong boarding school. Ngunit naging pakialamera ka. Lumapit ito. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Salamat sa iyo, Liway. Dahil sa pagiging usisera mo, napagtanto ko na hindi sapat ang itago lang siya. Habang narito siya, palagi siyang magiging isang problema, isang banta. Isang malamig na takot ang biglang kumalat sa buong katawan ni Liwayway. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti muli si Mahalina, isang ngiting nakakapangilabot. Ang ibig kong sabihin, bukas ng umaga, sa iyong pag-alis, sabay na ring malulutas ang problema kay Sinag sa isang paraan na hindi na siya muling magiging sagabal. Kailanman. Tumalikod na ito at naglakad patungo sa pinto. Matulog ka ng mahimbing, Liwayway.
Ito na ang huli mong gabi sa hasyenda. Binuksan nito ang pinto. Bago ito tuluyang lumabas, lumingon itong muli. At huwag kang mag-alala. Sabi nito, ang boses ay isang nakamamatay na bulong. Hindi ka na muling makakarinig ng iyak. Click! Naiwan si Liwayway sa dilim. Ang mga salita ni Mahalina ay umuukil-kil sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Malulutas ang problema. Hindi na muling magiging sagabal. Kailanman. Ang kahulugan ay malinaw. Hindi na ito simpleng pagtatago. Ito ay isang banta sa buhay ng isang bata. Sumilip siya sa bintana. Sa ibaba, sa malawak na hardin, nakita niya ang mga trabahador na nag-aayos ng entablado at mga ilaw. Naghahanda para sa isang malaking pagdiriwang bukas ng gabi. Ang anibersaryo ng kasal ni na Don Rafael at Mahalina. Ang gabi ng kanyang pag-alis. Ang gabi kung kailan mawawala si Sinag magpakailanman. Ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng bagong pag-asa para kay Liwayway. Sa halip, ito ay isang malamig na paalala. Isang hudyat ng nalalapit na katapusan. Ito na ang huling araw niya sa Hacienda del Sol. At marahil, ang huling araw din ni Sinag. Ang mga salita ni Mahalina ay isang paulit-ulit na lason sa kanyang isipan. Malulutas. Ang problema kay Sinag, hindi na siya muling magiging sagabal. Kailanman. Ang bawat paghahanda sa hacienda para sa pagdiriwang ngayong gabi ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang masayang pag-aayos ng mga bulaklak, ang malamyos na musikang sinusubukan ng banda, ang paglalatag ng mga puting mantel sa mga mesa, lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang magandang palabas para pagtakpan ang isang madilim na balak. Siya ay pinalabas na ng kanyang silid, ngunit ang buong hacienda ay naging isang mas malaking kulungan. Bawat galaw niya ay sinusundan ng mga mata ng gwardya. Ang utos ay malinaw. Maaari siyang mag-impake ng kanyang mga gamit, ngunit hindi siya maaaring lumapit sa main house o sa pasilyo ng mga katulong. Habang inilalagay niya ang kanyang iilang damit sa isang lumang tampipi, isang pakiramdam ng matinding kabiguan ang bumalot sa kanya. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nag-alaga, nagpakain at nag-aruga kay Sinag. Ngayon, ang mga kamay na ito ay walang silbi. Wala siyang magawa. Lumapit si Mang Nestor sa kanya. Ang mukha ay puno ng awa at kahihiyan. Inabot nito sa kanya ang isang maliit na bag ng pagkain para sa kanyang paglalakbay. Liway, mag-iingat ka, mahina nitong sabi. Halos hindi makatingin sa kanya ng diretso. Alam ni Liwayway na hindi naniniwala ang matanda na siya ay isang magnanakaw. Ngunit ito, tulad niya, ay walang kapangyarihan. Salamat po, Mang Nestor. Sagot niya. Ang boses ay walang buhay. Sinubukan niya. Sa isang huling desperadong pagtatangka na lumakad patungo sa direksyon ng pasilyo. Naiwan ko lang po ang aking suklay. Palusot niya. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang gwardya ang magalang ngunit matatag na humarang sa kanyang daraanan. Pasensya na po, ma'am. Hanggang dito na lang po kayo. Wala na. Wala nang daan. Wala nang paraan. Tinalikuran niya ito, ang kanyang mga balikat ay gumuho sa bigat ng pagkatalo. Naglakad siya patungo sa hardin, sa lugar kung saan siya naghihintay ng sasakyan na maghahatid sa kanya palabas ng hacienda magpakailanman. Naupo siya sa isang bangko sa ilalim ng isang puno ng mangga, malayo sa sentro ng paghahanda. Mula roon, tanaw niya ang lahat. Ang mga eleganteng bisita na unti-unti nang nagsisidatingan, nakasuot ng kanilang mga magagarang damit. Si Don Rafael, na nakatayo sa tabi ni Mahalina, malapit sa entrada, bumabati sa mga panauhin. Mukha silang perpektong mag-asawa, mayaman, makapangyarihan, at masaya, isang kasinungalingan. Tumingin siya sa entabladong itinayo sa gitna ng hardin. Doon, mamaya.
Tatayo si Don Rafael para magbigay ng talumpati. Para purihin ang kanyang butihing asawa. Isang makintab na mikropono ang nakatayo sa gitna, kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang mikropono, isang ideya, isang napakaliit, halos imposibleng ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang napakamapanganib, isang ideyang tiyak na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ngunit ano pa ba ang mawawala sa kanya? Tinanggalan na siya ng trabaho, tinanggalan na siya ng dignidad, at kung hindi siya kikilos, isang bata ang tatanggalan ng buhay. Tumingin siyang muli sa mikropono. Pagkatapos ay sa mga bisita, mga maimpluwensyang tao, mga kaibigan ng pamilya Aguilar, mga saksi. Maaari siyang tumakbo palabas ng hasyenda at humingi ng tulong sa pulisya. Ngunit sino ang maniniwala sa isang pinalayas na katulong laban sa isang makapangyarihang pamilya? Sasabihin nilang ito ay paghihiganti. Sasabihin nilang siya ay baliw. At habang nag-aaksaya siya ng oras, maaaring huli na ang lahat para kay Sinag. Ang pagkakataon niya ay narito, ngayong gabi. Sa harap ng lahat. Ang takot ay naroon pa rin, nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit sa ilalim ng takot, may isang bagong damdamin na umuusbong, isang huling hibla ng tapang, isang determinasyon na isinilang mula sa purong kawalan ng pag-asa. Humugot siya ng isang malalim, nanginginig na hininga. Itinikom niya ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay hindi na bumibitiw sa entablado. Dumidilim na. Ang mga ilaw sa hardin ay isa-isang bumubukas na nagbibigay liwanag sa isang magandang kasinungalingan. Nagsimula siyang maglakad, hindi patungo sa tarangkahan kung saan naghihintay ang kanyang sasakyan, kundi patungo sa anino ng mga puno na malapit sa kusina. Ibinaba niya ang kanyang tampipi sa isang madilim na sulok. Hinubad niya ang kanyang pangalis na damit at isinuot ang nakatagong uniforme ng serbidora na nakuha niya kanina mula sa labahan. Habang papalapit ang gabi, si Liwayway di Makulangan, ang pinalayas na katulong, ay dahan-dahang naglaho. At sa kanyang lugar, isa sa maraming serbidora na may dalang mga bandehado ng pagkain at inumin, ang lumabas mula sa anino. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang puso ay umaapoy na parang isang tambol ng digmaan sa tapat. Ang gabi ay puno ng musika, tawanan, at ang kalansing ng mga kopita ng champagne. Ang hardin ng Hacienda del Sol ay naging isang paraiso ng mga ilaw at bulaklak. Para sa mga bisita, ito ay isang perpektong gabi, isang pagdiriwang ng perpektong pag-ibig. Para kay Liwayway, ito ang larangan ng digmaan. Habang may hawak na bandehado ng mga baso, lumakad siya sa gitna ng mga bisita. Ang bawat hakbang ay mabigat at kalkulado. Ang uniforme ay ang kanyang balatkayo. Ang kabog ng kanyang dibdib ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na ang babaeng nasa ilalim ng uniformeng ito ay hindi isang serbidora, kundi isang babaeng nasa bingit ng paggawa ng isang bagay na babago sa lahat. Nakita niya si Don Rafael at Mahalina sa kanilang mesa. Ang larawan ng kaligayahan, nagtatawanan, naglalambingan. Si Mahalina ay parang isang diyosa sa kanyang kumikinang na bestida. Ang ngiti nito ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Paminsan-minsan, ang mga matang iyon ay lumilibot sa paligid, hindi naghahanap ng bisita, kundi tila nagsusuri. Tinitiyak na ang lahat ay naaayon sa kanyang perpektong plano. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang tanong. Kaya ko ba ito? Maya-maya, ang banda ay tumigil sa pagtugtog. Isang tagapagpakilala ang umakyat sa entablado. Ladies and gentlemen, isang malakas na palakpakan para sa ating nag-iisang Don Rafael Aguilar. Nagpalakpakan ang mga tao. Umakyat si Don Rafael sa entablado, kumaway sa mga bisita, ang mukha ay puno ng pasasalamat.
Kinuha niya ang mikropono. Ito na. Dahan-dahang inilapag ni Liwayway ang kanyang bandehado sa isang bakanteng mesa. Nagsimula siyang maglakad, hindi patungo sa kusina, kundi sa gilid ng entablado, nagtatago sa anino ng malalaking halaman. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ni Don Rafael. Ang boses ay malakas at malinaw. Salamat sa pagpapaunlak sa aming paanyaya sa gabing ito. Ang unang anibersaryo ng aking pagsasama sa pinakamamahal kong asawa. Tumingin siya kay Mahalina. Ang mga mata ay puno ng pagsamba. 1 taon na ang nakalipas. Ang buhay ko ay binalot ng anino. Ngunit dumating siya. Ang aking liwanag. Ang aking mahal. Ang aking si Mahalina. Naghiyawan ang mga tao. Itinaas ni Mahalina ang kanyang kopita. Isang mapagkumbabang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ipinakita niya sa akin kung paano muling magmahal, kung paano muling mangarap. Patuloy ni Don Rafael. Siya ang pinakamahalagang hiya sa aking buhay. Kaya ngayong gabi, itaas natin ang ating mga baso para sa kanya. Ngayon na, sa huling hibla ng kanyang lakas ng loob, lumabas si Liwayway mula sa anino. Bago pa man makakilos ang mga gwardya, bago pa man maintindihan ng sino man ang nangyayari, mabilis siyang umakyat sa hagdan ng entablado. Sandali! Ang sigaw niya ay malakas, puno ng desperasyon. Lahat ng ulo ay lumingon sa kanya. Ang musika ay biglang natigil. Ang tawanan ay namatay. Natigilan si Don Rafael, gulat na gulat. Liwayway, anong ginagawa mo rito? Patawarin ninyo ako, sir, sabi ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig, ngunit determinado. Habang mabilis niyang inaagaw ang mikropono mula sa kamay ng amo. Patawarin ninyo ang aking kapangahasan. Mga gwardya, paalisin ninyo siya rito. Sigaw ni Mahalina mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa purong galit at takot. Ngunit huli na. Hawak na ni Liwayway ang mikropono. Hawak na niya ang atensyon ng lahat. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay tila sasabog. Magandang gabi po sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong hardin. Ako po si Liwayway, isang hamak na katulong, at narito po ako para magkwento. Tumingin siya ng diretso kay Don Rafael. Ang mga mata ay nagsusumamo. May isang hari na nawalan ng kanyang reyna. Sabi niya, ang bawat salita ay maingat na pinili. Nalunod siya sa kalungkutan. Hanggang sa isang araw, isang mangangalakal ang nag-alok sa kanya ng isang napakagandang tela. Isang tela na kumikinang, nakaakit-akit, at nangakong tatakpan ng lahat ng kanyang pighati. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Don Rafael, ang pagkasuklam sa mukha ni Mahalina. Sa sobrang pagkahumaling ng hari, sa magandang tela, patuloy ni Liwayway, ang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat. Hindi niya namalaya na ang telang iyon ay ginamit para takpan ang pinakamahalaga niyang kayamanan. Isang buhay na alahas, isang munting hiyas, na nag-iisa niyang alaala mula sa yumaong reyna. Ano bang pinagsasasabi mo? Galit na tanong ni Don Rafael, akmang kukunin ang mikropono, ngunit umatras si Liwayway. Ang munting hiyas ay hindi nawala. Mahal na hari, hindi ito ipinadala sa malayong lugar. Sabi niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ito ay itinago. Itinago sa isang madilim na lugar. Ikinulong sa likod ng isang magandang alaala. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng lahat ay napako sa kanya. Pagkatapos ay kay Don Rafael at pagkatapos ay kay Mahalina, na ngayon ay namumutla. Tinapos ni Liwayway ang kanyang kwento. Ang kanyang boses ay basag, ngunit malinaw na malinaw. Mahal na hari, sabi niya, nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang amo. Ang pinakamahalaga ninyong hiyas
ay hindi nawawala. Ito ay nagdurusa sa loob mismo ng inyong palasyo, sa likod ng mukha ng taong pinakamamahal ninyo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hardin. Ang alegorya ay malinaw. Ang magandang tela, si Mahalina. Ang magandang alaala, ang larawan ni Senyora Elena. At ang munting hiyas. Ang mga mata ni Don Rafael ay lumaki. Mula sa galit, naging pagkalito, at sa isang nakakakilabot na sandali, naging purong sindak. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Liwayway patungo sa kanyang asawang si Mahalina na ngayon ay nanginginig. At sa huli, ang kanyang tingin ay napako sa direksyon ng kanilang bahay patungo sa pasilyo kung saan nakasabit ang larawan. Ang katahimikan sa hardin ay nabasag. Hindi ng sigaw, kundi ng isang kilos. Binitawan ni Don Rafael ang kanyang kupita ng champagne. Bumagsak ito sa damuhan ng walang tunog, ngunit ang epekto nito ay parang isang putok ng baril. Tinalikuran niya ang entablado. Tinalikuran niya ang daan-daang bisitang nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pagkabigla at pag-uusisa. Nagsimula siyang maglakad. Hindi ito isang ordinaryong paglakad. Ito ay parang paglalakad ng isang taong nasa panaginip o sa isang bangungot. Diretso ang kanyang tingin, nakapako sa entrada ng bahay. Ang bawat hakbang ay mabigat, na para bang hinihila siya ng isang puwersang hindi niya kontrolado. Rafael, saan ka pupunta? Huwag kang maniwala sa kanya. Baliw siya! Sigaw ni Mahalina, na mabilis na tumayo mula sa kanyang upuan. Hinabol niya ang kanyang asawa. Sinusubukang hawakan ang braso nito. Ngunit si Don Rafael ay parang bingi. Sa isang marahas na kilos na hindi pa kailanman nakita ng sinuman mula sa kanya, iwinaksin niya ang kamay ni Mahalina. "Huwag mo akong hahawakan," sabi niya. Ang boses ay malamig at walang anumang bakas ng pagmamahal na naroon kanina lamang. Ang mga bisita ay napaurong, nagbibigay daan sa naglalakad na Don. Sumunod si Mahalina, ang mukha ay puno na ng desperasyon. Sumunod din ang ilan sa mga pinakausisang bisita at ang mga gwardya. Sumunod, mula sa malayo si Liwayway na nanatili sa entablado. Ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib, nagdarasal. Pumasok si Don Rafael sa loob ng bahay. Ang liwanag mula sa mga chandelier ay tila masyadong nakakasilaw. Nagpatuloy siya sa paglakad, lumiko sa pasilyo ng mga katulong, isang lugar na bihirang-bihira niyang puntahan. At doon, sa dulo, ay nakasabit ito. Ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Elena, nakangiti sa kanya mula sa nakaraan. Ang magandang alaala. Huminto si Don Rafael sa harap nito. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tumingin siya sa larawan, pagkatapos ay sa pader sa ilalim nito. Isang ordinaryong pader. "Rafael, ano bang ginagawa natin dito?" Humihikbing sabi ni Mahalina, na nasa likuran na niya. "This is insane! Pinapahiya mo ang sarili mo. Pinapahiya mo ako. Dahil lang sa sinabi ng isang magnanakaw?" Hindi lumingon si Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa larawan, sa isang sulok ng kwadro nito, sa isang maliit na ukit ng bulaklak na may kakaibang gitna. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang kwadro. Sa isang lakas na isinilang mula sa sindak at sa isang amang desperadong malaman ang katotohanan, hinila niya ito. Sa una, matigas. Ngunit pagkatapos, sa isang mahinang pag-click, ang larawan ay umikot paloob. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga taong nasa likuran niya. Ang amoy. Iyon ang unang tumama kay Don Rafael. Isang amoy na nakakasuka. At pagkatapos, sa dilim ng maliit na espasyo, nakita niya ito. Isang maruming kutsyon, isang maliit na figura na nakasiksik sa sulok. Diyos ko! Bulong ng isang bisita.
Dahan-dahang pumasok si Don Rafael sa loob ng sikretong silid. Lumuhod siya. "Sinag?" tanong niya. Ang boses ay basag na basag. "Anak?" Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng bata. Ang mukha nito ay payat at marumi. Ang mga mata nito ay walang buhay. Ngunit nang makita nito kung sino ang nasa harapan, isang kislap ng pagkilala ang lumitaw. "Tatay?" Ang halos hindi marinig na bulong. At sa sandaling iyon, ang pader na binuo ni Don Rafael sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Ang pagtanggi, ang pagkabulag, ang lahat ay nawasak. Ang sakit ay napakalaki, napakatindi na hindi niya ito makayanan. Niyakap niya ang kanyang payat na anak at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang makapangyarihang si Don Rafael Aguilar ay humagulgol na parang isang bata. Sa labas ng silid, ang pagkabulabog ay naging isang sigawan. "Hindi! Hindi totoo yan!" Tumitili si Mahalina. Ang kanyang magandang mukha ay nasira na ng purong kabaliwan. "Kasalanan niya yan. Makulit ang bata. Disiplina lang yan, disiplina." Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang mga gwardya na ngayon ay sumusunod na sa utos mula sa nanginginig na si Mang Nestor ay hinawakan siya. Nagpumiglas siya, nagwawala. "Minahal kita, Rafael. Minahal kita." Sigaw niya. "Pinalitan ko siya. Ako dapat ang reyna dito. Ako!" Inilabas ni Don Rafael ang kanyang anak mula sa madilim na kulungan. Binalot ito ng kanyang mamahaling Amerikana. Si Sinag ay humihikbi ng tahimik sa dibdib ng kanyang ama. Dumaan si Don Rafael sa tabi ni Mahalina na ngayon ay hawak na ng mga pulis na kararating lang. Hindi niya ito tinapunan ng tingin. Para sa kanya, hindi na ito umiiral. Ang huling imahe ni Mahalina ay ang isang babaeng nagwawala. Kinakaladkad palayo. Ang kanyang magarang bestida ay lukot at marumi na. Ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Mga sigaw ng galit, ng pagtanggi, at ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan na ngayon ay ganap ng gumuho. Nang mawala na ang mga pulis at ang ambulansya na kumuha kay Sinag para matingnan, ang hasyenda ay binalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang mga bisita ay unti-unti nang nagsialisan, nagbubulungan, dala-dala ang isang eskandalong pag-uusapan nila sa mahabang panahon. Naiwan si Don Rafael sa gitna ng sala, nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay nakasapos sa kanyang mukha, nanginginig. Mula sa entablado sa hardin, lumapit si Liwayway, hindi bilang isang serbidora, hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang tahimik na saksi sa lahat. Tumayo siya sa isang sulok, hindi nagsasalita, hinahayaan ang katahimikan na maghilom sa mga sugat na sariwa pa. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ni Don Rafael ang kanyang mga kamay. Lumingon siya at ang kanyang mga mata, puno ng sakit, ng pagsisisi at ng isang kahihiyang hindi masusukat, ay nakatagpo ng mga mata ni Liwayway. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ilang linggo ang lumipas. Ang Hacienda del Sol ay nanatiling nakatayo. Ngunit ang kaluluwa nito ay nagbago. Wala na ang mabigat at mapanlinlang na katahimikan na ipinataw ni Mahalina. Napalitan iyon ng isang kapayapaang may bahid ng kalungkutan, isang katahimikan ng paghilom. Si Liwayway ay nanatili, hindi bilang isang katulong, kundi bilang isang pinarangalang panauhin sa utos mismo ni Don Rafael. Sa una, ito'y nakakailang. Ang kumain sa hapagkainan kung saan siya dati nagsisilbi, ang matulog sa isang magandang silid panauhin. Ngunit ginawa niya ito para sa isang dahilan. Si Sinag, araw-araw, binibisita niya ang bata sa silid nito. Si Sinag ay unti-unti nang bumabalik. Hindi na ito ang payat at takot na batang nakita niya sa madilim na kulungan. May kulay na muli ang mga pisngi nito. Kumakain na ito ng maayos. Ngunit ang mga mata,
Ang mga mata nito ay mayroon pa ring anino ng nakaraan. Bihira itong magsalita. Bihira itong ngumiti. Isang hapon, habang nagbabasa si Liwayway ng isang kwentong pambata para kay Sinag sa hardin, huminto siya. Nakita niyang nakatitig sa kanya ang bata. "Yaya Liway," mahinang sabi ni Sinag, ang unang pagkakataon na tinawag siya nito sa pangalan mula nang mangyari ang lahat. "Bakit Sinag?" Malambing niyang sagot. Iniabot ng bata ang maliit nitong kamay at hinawakan ang sa kanya. Pagkatapos, sa isang paraan na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Liwayway, isang maliit, mahiyain, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Sa sandaling iyon, alam ni Liwayway na ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang takot, ang sakit, ang kahihiyan, ay nagkaroon ng halaga. Ang nangiting iyon ang kanyang tunay na gantimpala. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Don Rafael sa hardin. Nakaupo ito sa isang bangko, nakatingin sa malayo. Mukha itong mas tumanda ng 10 taon. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang malalim na kapakumbabaan. "Maupo ka, Liwayway," sabi nito, hindi na gumagamit ng tono ng isang amo. Umupo si Liwayway sa tabi nito. May pag-aalinlangan. Matagal silang hindi nagsalita. Pinakikinggan lang ang huni ng mga ibon. Walang salita ang makapagsasabi kung gaano ako nagsisisi. Sa wakas ay basag na, sabi ni Don Rafael. Hindi ito makatingin sa kanya. At walang salita ang sapat para pasalamatan ka. Nabulag ako, Liway. Nabulag ako sa isang bagay na akala ko'y pag-ibig at halos ikamatay iyon ng sarili kong anak. Lumingon ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang purong pagsisisi sa mga mata nito. Iniligtas mo siya. Iniligtas mo kaming dalawa mula sa isang bangungot na ako mismo ang lumikha. Utang ko sa iyo ang buhay ng anak ko. Utang ko sa iyo ang lahat. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Mahinang sagot ni Liwayway. Umiling si Don Rafael. Hindi. Ginawa mo ang higit pa sa tama. Ginawa mo ang isang bagay na puno ng tapang, isang bagay na hindi ko nagawa. Huminga ito ng malalim. Gusto kong manatili ka rito. Hindi bilang isang katulong. Gusto kong ikaw ang maging tagapamahala ng buong hasyenda. Doble, triple, kahit magkano ang hilingin mong sahod, ibibigay ko. Ito ang nararapat sa iyo. Ito ang alok na maaring magbago sa kanyang buhay. Isang posisyon ng kapangyarihan at yaman. Ngunit habang tinitingnan ni Liwayway ang malawak na hasyenda, alam niyang hindi na ito ang kanyang lugar. Nagpapasalamat po ako ng buong puso, sir. Magalang niyang sabi. Ngunit hindi ko po matatanggap. Nagulat si Don Rafael. Bakit? Dahil po dito, sabi ni Liwayway. Ang isang kamay ay marahang idinampi sa kanyang lalamunan. Natagpuan ko na po ang boses ko at hindi ko na po ito maaaring gamitin para lang sumunod sa utos. Gusto ko po itong gamitin para sa iba. Tumingin siya sa malayo, patungo sa tarangkahan ng hasyenda. Maraming bata ang katulad ni Sinag. Mga batang walang boses, mga batang nangangailangan ng tulong. Siguro po yun na ang aking bagong landas. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa halip na magalit, isang ngiti ng pag-unawa at paghanga ang dahan-dahang lumitaw sa mukha ni Don Rafael. Tumango ito. Naiintindihan ko, sabi nito. Makalipas ang ilang araw, bago ang kanyang pag-alis, pinapirmahan ni Don Rafael ang ilang mga dokumento sa harap ni Liwayway at ng kanyang abogado. Hindi man kita mapigilang umalis, sabi ng Don. Ngunit kaya kong siguraduhin na ang iyong tapang ay hindi malilimutan at ang iyong misyon ay magpapatuloy. Ipinakita nito sa kanya ang pangalan sa itaas ng mga papeles. Ang pundasyon ni Liwayway di Makulangan, isang charity na popondohan ng buo ng mga Aguilar na nakatuon
sa pagtulong sa mga inaabusong bata sa buong bansa. Sa huling pagkakataon, tumayo si Liwayway sa harap ng malaking tarangkahan ng Hacienda del Sol. Dala niya ang kanyang maliit na tampipi. Walang yaman, walang posisyon. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili, isang bagong liwayway. Humarap siya sa papasikat na araw. Ang pangalan niya ay nangangahulugang Bukang Liwayway. At ngayon, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay karapat-dapat siya sa pangalang yon. Hindi na siya lumingon pa. Nagsimula siyang maglakad palayo sa hasyenda, palayo sa nakaraan, at patungo sa isang maliit na bayan sa di kalayuan. Isang bayang may pangalang angkop sa kanyang bagong simula. Ang Bayan ng Pag-asa. At dito nagtatapos ang kwento ng isang bagong liwayway para kina Liwayway at Sinag. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, aming mga minamahal na tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang karanasang puno ng damdamin. Sa bawat salitang aking isinusulat, ang mga tauhan ay tila nagkakaroon ng sarili nilang buhay. Naramdaman ko ang takot ni Liwayway, ang pagkabulag ni Don Rafael, at higit sa lahat, ang tahimik na pag-iyak ni Sinag. Hindi lamang ito isang kwento ng isang kasambahay at isang bata. Ito ay naging isang salamin ng lipunan ng mga hindi nakikitang laban na nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto. Ang kwento ni Liwayway ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na dangal at tapang ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan. Ito ay nasusukat sa kakayahang manindigan para sa tama. Kahit na ang kapalit nito ay ang lahat ng meron ka, ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bukang liwayway. Ngayong nabuksan na ninyo ang inyong mga puso sa kanilang kwento, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Ano ang aral na inyong babaunin? Ang inyong mga komento at mensahe ay nagsisilbing inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong sumasalamin sa ating mga karanasan. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.